Okay, from kailangan kong gawin, pwede kong gawin. Okay, so lahat ng mga kailangan mong gawin, palitan mo na yung salitang kailangan, lagay mo pwede. It makes it, you are coming now from a place of gratitude. Okay, even your stress is coming from a place of gratitude. Okay, so it gives it purpose, it gives the stress purpose, it makes it more bearable. Okay, so ayan. So again, 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or you drink, you do it for the glory of the Lord. Actually, importante pong kausapin niyo ang sarili ninyo. Ulitin ko po it's very important that you get to talk to yourself, that you develop this skill. No? Kausapin niyo sarili niyo. Bakit? Kung hindi niyo kinakausap sarili niyo, di ba you cannot give what you don't have? If you can't even talk to yourself, how can you talk to other people? If you can't even convince yourself to do something right, how can you convince other people? Kaya maganda pag nagpipray ka talaga, you pray out loud because faith comes from hearing. So you need to make yourself hear your own declarations and your prayers and what you believe in. Okay, so yan, para ma-encourage ka, ma-uplift yung spirit mo. Bigyan ko kayo ng ngayon. Okay, mag-notes kayo, bilis labas niyo yung mga niyo, i-note niyo sa phone. Bigyan ko kayo ng isang self-talk na pattern that you can use to encourage yourself when you are down. Okay, I'm able to utilize this, but sometimes my emotions get the better of me, but at least I know. So ganito So ganito, isulat nyo dyan, okay, may notebook na kayo ngayon, may notebook kayo, kaya note nyo sa phone, okay? Okay, magsulat kayo ng top 3, top 3 na bagay na nai-stress kayo pag ginagawa nyo, pero kailangan nyong gawin. Okay? 3 bagay, halimbawa nag-aaral, naghuhugas ng plato, nagsusundo sa anak, o gano'n, nag-aalaga ng asawa, o kung ano man, gano'n. Okay, so okay, naghuhulog ng kotse, ganyan, o nag-uupa ng bahay. So, kung ano man, okay? Top 3. Sulat nyo, comment kayo. Yung ayaw na ayaw, hindi ayaw na ayaw eh. Na-stress kayo o minsan ayaw nyo na siyang gawin, pero kailangan eh. Kailangan nyo siyang gawin. Okay? So, sulat nyo dyan. Top 3, 1, 2, 3. Sulat nyo, bilis. Comment nyo dyan. May tuturo ako sa inyo. Okay, tapos ganito isulat nyo dyan. Tapos yung ayaw nyo gawin. Tapos, pero kailangan nyong gawin kasi okay, ulitin ko ilagay niyo diyan yung kailangan nyong gawin, ayaw nyong ginagawa pero kailangan nyong gawin kasi so ibig sabihin ba't niyo yung ginagawa kasi, okay, so ganun, okay, kailangan kong kasi, okay, halimbawa kailangan kong mag-aral kasi, okay, so ganun okay, sulat niyo diyan. Okay? Kailangan kong maglinis ng kotse kasi yan, ganun. Okay, yung dahilan. Okay? Kailangan kong magluto para sa asawa ko kasi yan, ganun. Okay? Kailangan kong ihatid yung anak ko sa school kasi ganun. Okay? Hintayin ko yung mga sagot niya. Okay? Tapos tinanin niyo tong natin na exercise na gagawin natin Okay? Kasi, okay? Kailangan kong kasi. Okay? Ulitin ko kailangan kong, tas yung ginagawa mo yung kailangan mong gawin na naiinis ka pag o nai-stress ka, napapagod ka pag ginagawa mo yun. Kailangan kong, tas yung kailangan mong gawin. Tapos kasi, okay? Kasi ganito, ganyan. Okay? Kasi, yun, may pangarap ako o kasi, para may ahon ko yung kasi iaahon ko yung pamilya ko sa hirap. Okay, so kasi I'm telling you, this alone, if you're able to master this alone is worth it, the time tonight. Okay, so iwan ko to sa inyo. This is the art of self-talk. At kung biblical po ito, biblical po ito. Okay, so sabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name and forget not His benefits. He was talking to himself. Now I'm gonna teach you how to talk to yourself. Okay? Pwede, ayan, kasi gusto kong umunlad. Ayan, ito na. Okay, now we're talking. Okay? Kailangan kong maglaba kasi magiging madungis ako. Okay? Yan, okay? May plato kayo? Kailangan kong mag-aral. Yan Kasi, ang gamitin yung salita kasi. Mag-aral kasi para may magandang chances and opportunities sa future. Okay. Bumangon kasi. Okay na yan Yung ayaw maligo, baka maging baby oil. Kailangan kong intindihin ang mga tao kasi it is how love works. Lalim. Okay, so kuha tayo ng isa Ayan, okay. Ito, kailangan kong bumangon ng maaga kasi di ako pinanganak ng mayaman.
Kailangan kong mag-ipon kasi dami kong babayaran. Ayan, okay. So, ito. This is how you tweak your mindset. Listen ha, a simple tweak of the mindset can do miracles. Okay, tinan nyo ha, on how you view the day or how you view what you are doing. Okay? O ngayon, ito gawin ninyo. Okay? Yung salitang kailangan, halimbawa, kailangan kong mag-aral. Diba? Kung kailangan kong mag-aral, palitan nyo lang yung salitang kailangan. Palitan nyo yung salitang kailangan. Palitan nyo ng pwede. Ulitin ko yung salitang kailangan, kailangan kong magluto. Kailangan kong gumising ng maaga. Kailangan kong gumising ng bigat Kailangan kong gumising ng maaga. Ngayon, yung kailangan, palitan mo ng pwede. Okay, tapos yung kasi, palitan mo ng para. Okay? Para ma-rephrase yung statement mo. Kailangan kong mag-online class. Kasi, okay, kailangan kong mag-online class kasi may pangarap ako. Okay, so yung kailangan, palitan mo ng pwede. Pwede akong mag-online class para sa pangarap ko. Kita nyo ang laki ng difference. Yung kailangan, palitan nyo lang ng pwede. Ulitin ko yung kailangan, palitan nyo ng pwede. Pwede. Bakit? Kasi yung salitang kailangan puts all the burden on you. Okay? Na kailangan ko itong gawin. So, ramdam mo na pipilitan ka. Pinagawa ako ng module, kailangan ko itong gawin. Hindi mo nakikita na opportunity yon at privilege. Ngayon, pag sinabi mo, imbis na kailangan, ang ginamit mo, sinasabi mo sa isip mo, pwede akong mag-aral. Marirealize mo ngayon na hindi lahat nakakapag-aral, ikaw pwede. Ulitin ko marirealize mo na hindi lahat merong opportunity na meron ka. Hindi lahat nag-aaral. Ikaw pwede kang mag-aral. Bakit ka nag-aaral? Para sa pangarap mo. So, ang laki ng maiiba sa attitude mo nito. Okay? So, instead of saying, I need to study, I need to study for my future, okay? Say, I get to study for my future. So, it now shows you that you are a privileged person. Merong kang magandang pagkakataon. Okay? So, pwede. Ibig sabihin ng pwede, pinayagan ka. Pinayagan ka ni Lord. Pinayagan ka, binigay sa'yo opportunity. Kailangan kong alagaan ang nanay ko. Ang bigat, di ba? Kailangan kong alagaan ang nanay ko. Palitan mo, pwede kong alagaan ang nanay ko. Kailangan kong alagaan ang nanay ko para humaba buhay niya. Pwede kong alagaan ang nanay ko para humaba buhay niya. Kailangan kong ihatid sa school ang mga anak ko. Pwede kong ihatid sa school ang mga anak ko. Ibig sabihin, hindi lahat nabibigyan ng anak. Hindi lahat nabibigyan ng time para i-spend kasama yung anak nila. Ikaw, may anak ka. Hindi mo asikasuhin. Pwede. Hindi laging pwede. Yung pwede mong gawin ngayon, hindi yan laging pwede. So, naintindihan niyo po. Kaya, tama si Paul nung sinabi ni Paul na in everything you do, whether you eat or drink, do it for the glory of the Lord. So whether you eat or drink or whatever you do it for the glory of God. So nag-aaral ka ngayon, do it for the glory of God. Okay? Do it for the glory of God.
Not every time you will be afforded that privilege, and not everyone is afforded that privilege. I'm not saying the stress is not valid. I'm not saying that. What I'm saying is, if you keep a grateful heart, it will make the stress more bearable because you know the purpose of that stress. Alam niyo po bang mas mahirap tiisin, mas madaling pagsawaan ang saya na hindi mo alam kung para saan, kaysa sa tiisin ang hirap na alam mo kung ano yung dahilan at bakit mo ginagawa. Ulitin ko po mas madaling kapaguran ang saya na hindi mo alam kung para saan. Ang tawag dito walang kapararakang pagsasaya, no? Ang mas mahirap yang tagalan, mapapagod ka diyan. Okay? Mapapagod ka dyan. Yung walang purpose, eventually, yung saya na yan, biglang magiging cause ng depression mo. No? Kaya yung iba, at the height of their success, at the height of their career, biglang nababurn out. Kasi, pagdating doon, parang eto na ba yun? Is there all there is to it? Eto na ba? Eto na ba yung hinabol-habol ko buong buhay ko? Eto na yun, no? Nakakala mo it's gonna fulfill you, na excited na pag na-graduate ako, eto mag-uniform ako, magiging ako sa bangko, magiging manager ako, ganyan. Tapos pagdating mo doon, parang eto na yun, nakaka-stress din pala. No, akala mo matatapos yung stress pagka-graduate mo, hindi mo alam pagdating mo doon sa workplace 10 beses pa yung stress doon. No? Mas totoo ang stress doon. Sabi nga ng teacher namin, yung coach namin sa speech dati, ang sabi niya, you make a mistake, you do it here. You do it here. Dito kayo magkamali. Kasi andito ako, teacher nyo ako. Ang role ng teacher, turuan kayo na maitama. Kaya dito kayo sa harap ko magkamali. Huwag dun sa labas. Okay? Ama, student ka ngayon, natatakot ka, ayaw mo mag-recite kasi baka magkamali ka, mapapahiya ka. Yun nga ang process of learning. Doon ka magkamali sa classroom. Hindi doon sa office. Kasi doon sa office, sasahuran ka na doon. Sa classroom, ikaw nagbabayad doon Ulitin ko sa classroom, ikaw ang nagbabayad dun sa educational system, ikaw nagbabayad sa kanila para turuan ka ng tama. So kung magkakamali ka, doon ka magkamali. Pag nagkamali ka, ang purpose nun para malaman mo kung anong hindi pa alam, para ituturo nila sa iyo yung tama. Hindi ka nandoon para ipakita na hindi ka nagkakamali. Kaya lalo tayong nai-stress. Ayaw nating magkamali sa school, ayaw nating magkamali sa training. Kaya ka nandun para ka maturuan. Kung hindi mo ipapakita yung vulnerability mo, yung weakness mo, kung hindi mo papakita kung sa kamahina, paano ka lalakas? Kung magpuput up tayo ng facade na kunwari magaling tayo sa lahat ng bagay, so paano tayo matuturuan? Naintindihan nyo? Kaya doon mo ipakita. Ang sabi ng teacher namin, you make a mistake here. Make the mistakes here. Not there. Not in the workplace. Make the mistake in the training. Make the mistake in the classroom. Because the teacher is there to coach you. Okay? So at ikaw ang nagbabayad doon sa teacher. Ikaw ang nagbabayad doon sa teacher, nagtituition ka So para turuan kanya ng tama, magkamali ka doon sa harapan niya. Okay lang yun. No, okay lang na sabi mo hindi mo alam. Ang hindi okay, yung sasabihin mo hindi mo ginawa yung pinapagawa niya. Yun hindi yun okay. Pero yung ginawa mo naman pero nahihirapan ka, di mo maintindihan, kailangan mo ng tulong, sabihin mo yun sa teacher. Role ng teacher, naturuan ka. In a way, dinidisciple ka ng teacher mo Huwag kayong matakot magkamali. Magkamali kayo sa classroom. Hayaan nyo kung tinatawanan kayo ng classmates nyo, hayaan nyo sila. Doon kayong magkamali sa classroom para doon kayo ma-correct, para doon kayo maging vulnerable. Nandun yung teacher Para pagdating niyo sa workplace, hindi kayo ma-terrorize ng husto. Dahil ready kayo, tumibay tuhod nyo. Akala natin, pagkatas ng school, tapos na yung stress, magtatrabaho ka, nandun yung totoong stress. Yung school, practice yun So yung stress nyo sa school ngayon, practice stress yan. Na ang totoong laban wala sa school, ang totoong laban nasa workplace pagkatas nyo sa school. Sa combat sports, may isang mantra, may isang slogan, ang sabi, sweat more in training, bleed less in battle. Okay? Mas marami kang pawis na binuhos sa training, mas konting dugo ang aagos sa'yo sa laban. Pag iniwasan mo yung hirap sa training, pagdating mo sa laban, sobrang hirap ng laban. Okay, the harder the training, the easier the fight. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Okay, so yung sinasabi ninyong kailangan nyong gawin, okay, palitan nyo, gawin yung pwede kong gawin. Pwede akong maglaba para malinis yung damit namin. It's coming from a vantage point of gratitude na pwede. Salamat, pwede. Di ba?
Pwede pong pwede makiinom, di ba? Pwedeng umakyat ng ligaw, di ba? Pwedeng sumali, di ba? Pwede. So pag may ginagawa ka, iniisip mo hindi ko lang 'to kailangan gawin. Pwede ko 'tong gawin. Yung opportunity na meron ka ngayon, pwede mong gawin. Nagbukas ng door si Lord para sa iyo. Okay? So, kung mahirap, granting mahirap 'yan. Okay? Bakit? Pero kung may stress ka, mas stress ka with gratitude. Okay? It makes the stress more bearable. Okay? Mas gagaan siya. Stress pa rin siya, pero mas magaan. Okay? Kasi alam mo na, yun yung stress na nakakabit sa blessing eh. Okay, yung sinabi sa Proverbs na, blessing of the Lord brings wealth and He adds no sorrow to it. Magkaiba ho yung stress sa work o sa study, tsaka sa sorrow. Okay? So, magkaiba po yun. Okay, so, huwag mo iisipin na dahil may challenge, hindi gawa ni Lord yan. Hindi, gawa ho ni Lord yan. Okay, maniwala kayo, gawa ho ni Lord yan. Si David bago humarap kay Goliath, pinadalhan ng mga lions di ba? So, huwag kayong magtaka. Okay? Okay, from kailangan kong gawin, pwede kong gawin. Okay, so lahat ng mga kailangan mong gawin, palitan mo na yung salitang kailangan, lagay mo pwede. It makes it, you are coming now from a place of gratitude. Okay? Even your stress is coming from a place of gratitude. Okay, so it gives it purpose, it gives the stress purpose, and it makes it more bearable. Okay? So ayan. So again, 1 Corinthians 10:31, whatever you do, whether you eat or you drink, you do it for the glory of the Lord.